Alam mo bang ang BDO ay hindi naman talaga ang pinakamalaking bangko noon? In fact, naabutan mo pa siguro ang Equitable PCI Bank. Kung hindi mo ito maalala, make sure panoorin mo itong video. Ikikwento ko sa'yo. Paano naging number 1 ng BDO? Isa ito sa pinakamalaking corporate takeovers sa kasaysayan ng Philippine banking. Noong 2005, ang Equitable PCI Bank ay isa sa pinakamalaking bangko sa Pilipinas. May malawak itong branch network, malakas ang corporate banking, may malaking deposit base, at isa ito sa mga dominanting bangko sa bansa. Samantala, lumalaki rin ang Bangko de Oro noon o mas kilala natin ngayon bilang BDO. Pero may problema. Kahit mabilis ang paglaki nito, hindi pa sapat ang laki nito para maabutan ng mga leader sa industriya. At alam ito ni Henry C. na kung organic growth lang ang asahan niya, aabutin siya ng maraming taon bago makahabol dito. Kaya ibang strategy ang ginawa niya. Buy growth instead of waiting for growth. At dito dumating ang isang malaking oportunidad para kay Henry C. Ang Go family. Isa sa pinakamalaking shareholders ng Equitable PCI, handang ibenta ang malaking bahagi ng kanilang shares. Para sa karamihan, isa lang itong ordinaryong share sale. Pero para kay Henry C., isa itong once in a generation opportunity. Kasi noong August 2005, binili ng SM Group at BDO ang halos 25% ng Equitable PCI. Hindi pa yon mang majority ng ownership, pero sapat na iyon para magkaroon ng malaking impluwensya sa direksyon ng bangko. Pero ito ang tanong ng karamihan, bakit hindi nilang siya nagbukas ng mas maraming BDO branches? Simple lang ang sagot. Banking isn't just about branches. Kapag bumili ka ng bangko, hindi lang building ang binibili mo. Binibili mo rin ang mga depositors, mga customers, corporate clients, loan portfolio ng mga ito, at higit sa lahat, ang tiwala ng publiko. Lahat ng iyon, aabutin ng dekada para buuin. Pero sa isang acquisition lang, makukuha mo agad ang lahat ng iyon at ganito ang ginawa ni Henry C. Hindi naging madali ang deal. May approval sa Bangko Sentral, may approval sa SEC, may mga negotiation sa valuation, at kailangan din pumayag ang mga shareholders ng dalawang bangko. Hindi ito simpleng pagbili ng shares lang. Isa itong napakalaking corporate integration. Noong May 31, 2007, opisyal na nagsanib ang dalawang bangko. At ang mas nakakagulat, hindi Equitable PCI ang pangalang naiwan. BDO ang surviving entity. Kasama ng merger, nakuha ng BDO ang daang-daang branches, milyon-milyong depositors, corporate relationships, ATM network, at experienced employees, at ang malaking bahagi ng banking market. Sa isang deal lang, lumaki ang BDO nang hindi nag-iintay ng 10 taon. At ang resulta, sa mga sumunod na taon, naging pinakamalaking bangko sa Pilipinas, ang BDO, batay sa mga assets nito. Anong lesson ang mapupulot mo dito kung isa kang entrepreneur? May dalawang paraan para lumaki ang negosyo mo. Pwede kang maghintay ng isang customer pa isa-isa, or pwede kang bumili ng isang kumpanyang matagal nang gumagawa ng trabahong iyon. Iyon ang ginawa ni Henry C. Hindi niya hinintay na makahabol, binili niya ang pagkakataon makahabol. At iyon ang isa sa pinakamagandang acquisition strategies sa kasaysayan ng Philippine business. Hi, this is Clarence. Kung nagustuhan mo itong kwento, follow me for more stories like this. Ang kwento mo na may kwenta.